Na tayo po ay narito na masaya dahil tayo po ay ilang araw na lang, tayo po ay 2025 na. Inaalala ng mundo ang kapanganakan ng ating Panginoon, bagamat tayo po ay laging umaalala sa Kanya. Nagpapasalamat tayo na ang pangalang Jesus ay naipapangaral, na itataas. Amen? So tayo po ay aawit, sama-sama tayong umawit, awitin po natin yung Crown Him with Many Crowns. Amen. Wow! Sa lahat ng pagkakataon, siya ang ating puputungan ng karangalan. Everyone sing with us. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drums, oh music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. On the second now, crown Him the Lord of love. Behold His hands and side, rich wounds yet visible above, in beauty glorified. No angels in the sky can fully bear that sight, but downward bends His wondering eye, and mystery so bright. Crown Him the Lord of light, who triumphed over death. Amen. Who rose victorious to the strife for those He came to save. His glory is now we Praise sing. God. Amen. Who died and We have a living rose Savior. alive. Amen. Who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown Him the Lord of peace, whose far scepters waves. From pole to pole that wars may cease, and all be prayer and praise. His reign shall know no end, and round His piercing spear, with flowers of paradise extend their fragrance ever sweet. Amen. Wow. If you're saved, you have the best friend. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how He lifted me, and what His grace can do for you. Amen. Saved By His power. Amen. divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. Yes, I'm saved. I'm saved. Amen. Saved. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Everyone, Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. When poor and needy and all alone,
for I'm saved, saved, saved. Amen. Let's go march. Amen. Marching to Zion. Come with that love the Lord and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And us around the throne. And us around the throne. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God. Amen. But children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion lives a thousand sacred streets. Before we reach the heavenly field, before we reach the heavenly King, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Then let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's crown. We're marching to Emmanuel's crown. To fairer words on high, to fairer words on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amen. Wow. Our Savior lives. Amen. Everyone. My Savior, risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, because He's still alive. Amen. I trust that I might need Him. He's always near. He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, He lives, He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Ladies, in all the world around me. Amen. Ladies, come on. Okay, gentlemen, let's sing this part. I know that He is leading through all the stormy land. The day of His appearing will come. Everybody
Christian, lift up your voice and sing. Amen. Eternal hallelujahs to Jesus Christ the King. The hope, yes, He's the hope. Seek Him, the help of all we find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. How do you know He lives? He lives within my heart. Amen. Kaya ipinamumuhay natin yung Kristong nabubuhay sa atin, siyang ipinamumuhay natin. Amen. Tayo po'y magpapasalamat sa Panginoon. Ilingin natin si Brother Frank ngayong gabi. Brother Frank, will you please come? Pangunahan mo tayo sa ating panalangin ngayong gabi. Amen. Let's pray. Dear God, maraming salamat po, Lord. Thank you po sa araw na binigay niyo po sa amin ngayon po, Lord. Amen. Nakapagsimba po kami. Yes, And wow. ingatan niyo po yung mga papunta pa lang po dito. And Amen. bless po lahat ng tao sa simbahan ngayon po, Yes, Lord. And yung mga iba po. Pagaling niyo po kami sa aming mga masamang nararamdaman. And I bless you po yung speaker for tonight. Apo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Wow. Amen. Okay, tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Ha? Pangunahan tayo ng ating mga kapatid. Dali kayo dito. Ha? Ano na tayo ngayon? 2 Samuel. Chapter 22. Ha? Ano nang chapter tayo, kapatid? Lagyan natin. 2 Samuel 22. Hanggang anong chapter? Hanggang ano bang verse to? 2 Samuel 22. 1 to ano yan? Anong babasahin natin? Buong chapter ba yan? Ha? 2 Samuel 22. Okay, tingnan natin. 2 Samuel chapter 22. Para alam natin kung ano yung kabuuan. Ha? Chapter 22. Ayun. Hanggang 25. Alright, narito po ang ating mga kapatid. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Hello. Ating pong babasahin muli ang salita ng Diyos ng salitan. At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon ng araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. At kanyang sinabi, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking katibayan at tagapagligtas sa akin sa makatuwid bagay sa akin. Ang Diyos ang aking malaking bato, na sa kanya'y ako'y manganganlong, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog at ampunan sa akin, tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Ako'y tatawag sa Panginoon ng karapat-dapat purihin, sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Sapagkat ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin, ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Ang mga panali ng Siol ay lumibid sa akin, ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos, at kanyang dininig ang aking tinig mula sa kanyang templo, at ang aking daing ay sumapit sa kanyang mga pakinig. Nang magkagayoy umuga ang lupa at nayanig, ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos at nangauga sapagkat siya ay nagalit. Umilanglang ang usok mula sa kanyang mga butas ng ilong, at apoy na mula sa kanyang bibig ay nanupok. Mga baga ay nag-alab sa pamamagitan niyaon. Kanyang pinayukod din naman ang langit at bumaba, at sa limuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y sumakay sa isang kerubin at lumipad,
o siya'y nakita sa mga pakpak ng hangin. At ang kadiliman ay kanyang ginawang mga kulandong sa palibot niya, na nagpisa ng tubig ng masinsing alapaap sa langit. Sa kaningningan sa harap niya, mga bagang apoy ay nagsipag-alab. Ang Panginooy kumulog sa langit at ang kataas-taasan ay nagbigkas ng tinig niya. At nagpahilagpos ng mga palaso at pinangalat niya sila, kumidlat at nangatulig sila. Nang magkagayoy ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw, ang mga pinagtitibayan ng sanlibutan ay nangakita, dahil sa saway ng Panginoon sa hihip ng hinga ng kanyang mga butas ng ilong. Siya ay nagsugo mula sa itaas, kanyang kinuha ko sa maraming tubig. Kanyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, sa mga tatanim sa akin, sapagkat sila'y totoong malakas kaysa sa akin. Sila'y nagsidating sa akin sa karawan ng sakuna ko, ngunit ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. Kanyang dinala din ako sa maluwang na dako, kanyang iniligtas ako, sapagkat kanyang kinalugdan ako. Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay kanyang ginanti ako. Sapagkat aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, at hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Diyos. Sapagkat ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko, at tungkol sa kanyang mga palatuntunan ay hindi ko hinihiwalayan. Ako rin na may sakdal sa harap niya, at iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. Sabay-sabay po tayong lahat. Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katwiran, ayon sa aking kalinisan sa kanyang paningin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Was born on a silent night. In the stillness lay the child of light. In a manger low, in a stable bare, came the Prince of Peace to a world of care. Would they notice him? Would thou be for the child of light when hope was born? When hope was born, no fanfare played, for an infant king in a manger lay. But a star did shine on that humble place. This child would be God's work of grace. Not a kingly throne, not a palace warm, for an infant king, hope was born.
Amen. All the people say amen. Wow, salamat po. Dinalaw tayo ng ating Panginoon for the first coming niya. Yung una niyang pagparito, He came as a babe in a manger. Pero bagamat kahit siya baby, siya ang may hawak ng hininga ng lahat. Kaya hindi siya basta baby, hindi siya talaga tao. Kaya, nagpapasalamat tayo. Unti-unti na naunawaan natin ang katotohanan sa kanyang panahon at kaya naman siya lang ang ating paglilingkuran sa buhay na ito. Amen. Salamat sa Panginoon. Para po tayo magkaroon. Actually, ako'y prepare para sa mensahe. Talagang maghapunan, nagpe-prepare. Nakalimutan ko, may magpe-preach nga pala ngayong Wednesday. Talagang malilimutan to si Pastor Ulysses hindi pinaalala sa akin Pero natutuwa po tayo sapagkat pagdating ko dito, oo nga pala si Pastor Ulysses pala magpipreach. Amen. Okay, so nakareserve na to for Sunday. May mensahe na si Sunday. Amen. Salamat po. So kayo ba'y maraming napamaskuhan? Nakikita ko pati mga security guard. May mga kahon-kahon sila Talagang yung mga tao talagang spirit ng giving kasi ang ini-introduce. Nawa, marami lalong makakilala at mapalapit sa Panginoon. Yun naman ang diwa ng pagparito ng Panginoon. Hindi talaga para ang tao ay bigyan ng okasyon para maaliw, kundi bigyan ng tao ng okasyon para magsisi at manumbalik sa Diyos. Kapag masasaya tayo, masasaya ang tao sa pagdiriwang, madaing pagkain, bago damit, may bagong bahay, lahat bago. Pero hindi naging bagong nilalang, wala rin. Wala rin. Kaya mahalaga talaga si Kristo. Yun ang makilala ng tao. So, ngayong gabi, nagpapasalamat tayo after ng ating mission anniversary sa Malasiki, Pangasinan. Nagpapasalamat tayo dahil andun yung gawain at patuloy na lumalago. At nakukwento nga ni Pastor na this January, pagpasok ng taon pa lang, may babautismuhan na sila. Nawa, tayo din, dito. Pagpasok ng taon, may mga mabautismuhan tayo. Kaya, pag-pray natin, itong January, makababaptize na tayo, may mga masave. Kaya, sigasig sige ang ating paglilingkod. Kanina, may ini-introduce sa akin si Pastor Limbaga. Meron siyang ginawang, kasi ang nanay niya namatay, si Sister Fe Limbaga, napakasipag na nanay. Soul winner. Soul winner. Sabi nga naman nagpapatotoo ng mga na-save dahil ni Nanay Fe. Alam niyo, pagkakayuwin sa Nanay Fe, napakakulit. Talagang ulit-ulit yan. Talagang may time, ma-offend kayo dahil kung mag-soul winning, ang kulit. Talagang hindi ka tantanan. Pero may mga tumanggap sa Panginoon. Biruin niyo yun, talagang hanggang sa kanyang edad na 84, nung pumanaw, nung mamatay, nung kunin ng Panginoon, talagang nakakatuwa na madinig. Nadinig ko yung mga patotoo. Ako'y namangha na may mga ganong patotoo na nakakatuwa. Talagang nakakabless. Ngayon, nabanggit sa akin ni Pastor na meron silang ginawang bowler. Yung pinilalagay ba dito? Di ba meron tayong book na color book, ang tawag niyo ron? Color book. Anong unang color? Black. Wordless book. Anong kulay ng una? Black. Kasi ikaw ay makasalanan. Tapos, red. Tama ba? Red ba dapat ang una? Pangalawa? Red? Red? Redemption ba kaagad? Tapos, anong una? Hindi, teka. Una, black muna. Makasalanan ka Tapos red, tapos gold, tapos white. Sige, bahala na kayo sa kulay. Hindi ko naman may memorya yan Pero itong bowler, may kulay-kulay din siya. Kulay-kulay na gano'n. So pag sinuot yun, nakalagay doon, Saved by Grace. Parang ginawa niya, in memory sa kanyang nanay na soul winner, i-dedicate nila yung bowler. At binebenta nila ng 150 ang isang set. Dalawa na yon. Ang kanilang purpose, pagka bumili ka nito,
Isosot mo yun ang gagamitin mong pang-witness. Ipapakita mo yung kulay. Ito yung kulay, itong ibig sabihin yan, gano'n, ano? Pag tumanggap sa Panginoon, yung winitnessan nyo, bibigyan nyo ng isang bowler. Bibigyan nyo isang bowler. Tapos yung binigyan nyo ng isang bowler, matututunan din niya paano mag-share ng gospel. So siya magsishare din ng gospel. At pagkaano, bibili din siya ng bowler para ibibigay niya dun sa kanyang nasharean naman. Ganon. Para ang ano niya, dumadami yung mga soul winner. Nakita niya yung ganda ng bunga ng buhay ng kanyang nanay na napakasipag nga namang mag-soul win. Sila ay matagal na. Nagdiwang sila ng kanilang parang, pang ilang taon ba yun? 66 wedding anniversary. Talagang napakahaba na. So salamat sa Panginoon, matanda pa sa atin. Sa marami sa atin. Kaya, sabi ko, anong mo? Sabi niya, Pastor, kung kukuha kayo ng bowler na kumbaga pre-order, bibigay namin ng 100%. 100%. Dalawa na. May ano yun, scalar ha? May scalar yun, scalar, anti-radiation. May anti-radiation kayo na suot na bowler. Sabi ko, sige, kukuha kami ng 50 sets. Ay, ganun ba, Pastor? Sige, para magamit ng aming mga young people. Ito mga young people natin, bibigyan natin, sisipag nitong mag-raise ng fund. So, bibigyan natin sa ating mga young people. Nakikita nyo sila dyan, nagtitinda-tinda sila dyan ng mga coffee ba yung tinitinda nila dyan? O tea? Nagtitinda sila dyan pagkahapon. Talagang maganda yun eh. Kaya supportahan natin mga kabataan natin dahil maganda yung hinahangad nila. Kaya, so ibibigay natin sa kanila yan. Pwede nilang ibenta yan ng 150 ang isang set. Actually, 300 ang isang set. 300 ang isang set. Ngayon, ibibigay sa atin ng 100%. Kaya, 150 ang isa nun, ng bowler na yon. Pero ngayon, nasa inyo na, bahala na kayo. Kung ibenta nyo ng 700, kung nasa inyo yun. May kasama ng eat all you can. Samahan nyo ng eat all you can. parang Vikings. So, ibibigay natin sa ating mga kabataan para meron silang, alam nyo, ang ganda ng idea. Katutuwa ako. At least, tingnan natin kung paano. May suot silang bowler. Ako kasi hindi ako mahilig magsuot ng mga ganyan-ganyan. Kahit relo, dahil namamawis yung aking kamay. Kaya, may relo na naman ang cellphone ko, pero pwede nating gamitin. Pwede nating, pagka may witnessan ka, pwedeng isuot mo siya, gamitin mo. Paliwanag ko sa itong bowler. Itong mga kulay na ito. Pwedeng gano'n, magandang idea. So, gagawin po natin, we will support yung soul winning. At sabi niya, Pastor, maganda din itong pwede niyong gamitin sa mahal ka ng Diyos. Abay, oo nga. Okay, maganda. Sige, ipag-pray natin. Di ganyan. Kaya yun po, ang gawin natin, pag-pray natin itong 2025, mas marami tayong maakay sa kanyang paanan. Amen? So tayo po ay nagpapasalamat. Ang ating mga ngaral ay narito ng maagap at siya ang magdala ng mensahe po sa atin sa gabing ito. Tawagin natin ang ating missionary sa Malasike, Pangasinan, missionary pastor natin sa Malasike, Pastor Ulysses. Amen. Tayo po tumayong lahat. Magandang gabi po. Sige po, makaupo na muna tayo at magre-report lang po ako sa ating pong gawain sa Pangasinan. Awa po at biyaya po ng Panginoon, ang gawain po sa Pangasinan ay nagpapatuloy. Tayo po ay nagdiwang ng 3rd year anniversary na po natin doon. At salamat sa Panginoon, ang ating pong pastor, ang ating pong speaker at ngayon po ay marami na po akong mga nakaka-fellowship na pastor doon. Bago po kasi ako nakahanap ng mga ka-fellowship, tinitignan ko po yung bawat pastor. Kasi marami po doon ang Southern Bap. Kaya minsan, sabi ko, Baptist, tuwan-tuwa ako. Pero pagpasok ko po sa loob, may mga drums. So hindi po ako nakikipag-fellowship sa Southern, Kaya salamat at meron po akong mga bagong naging kaibigang pastor na katulad at the same po ng ating
doctrines and the same po ng ating pong pananambahan sa walang ingay, no? Mas masarap sumamba ng solemn, di ba po? No? Mas nakakapag-muni-muni ka, mas nakakapag-concentrate ka sa Panginoon. At yun po, no, meron po tayong bagong pamilya na bina-Bible study at willing po silang sumunod sa tubig ng bautismo. At meron po rin tayong bina-Bible study na yung asawa niya po ay 3 years nang hindi po nakakalakad. Payat na payat, pero nakakatuwa po, tumanggap sa Panginoon, nanampalataya, at alam niya at sigurado siya na sa langit siya pupunta pag siya'y namatay. At yung asawang babae naman, na-stroke din po. 5 years na siyang na-stroke, mas nauna siya. So pag nakita niyo po, pag naglakad, pag ganun-ganun siya, ang layo nung lalakarin papunta dun sa ating pong mission house. Sabi ko, nanay, wag na kayong maglakad. Ipasusundo ko kayo every Sunday. Biyaya po ng Panginoon, every Sunday po nandun po yung babae. Yung lalaki po gustong umatin. Sabi ko, tatay, wala tayong wheelchair para itulak ko po kayo dun. Madalit salita po talagang nakakatuwa. And then, yung bagong pamilya po ay active din po. Talagang tuwan-tuwa sila nung marinig nila na may kasiguraduhan pa ang kaligtasan. No? Kaya ngayon po, hindi na po tayo papakahaba. No? Yung po, ang ating po mga kapatiran naman doon po ay nananatili din po sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sila po ay natutuwa at pinaabot nila po ang kanilang pagbati sa inyo. Actually, gusto namin pumunta nung Lord Supper. Alam niyo na po, medyo malayo po kami. Kaya siguro, sabi ko, sige Brad, this year ang gagawin natin, mag-iipon tayo ng pamasahe para makapag-Lord Supper tayo. At salamat sa Panginoon sa pagtuturo po ng ating pastor sa akin, ay nakaraos pong ating pong anniversary sa payo ng ating mahal na pastor. Salamat po, pastor, at talagang kailangan ko po ang mga payo ninyo pagdating po sa gawain. Tayo po tumayo, tayo po magbukas ng Biblia. Luke chapter 2. Maiksi lang po itong ating mensahe. Hindi po ito gaanong kahabaan. Luke chapter 2 verse 10 and 11. Ganito po ang sabi sa verse 10, at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadaldahan ko kayo ng mabuting balita, ng malaking kagalakan, na siyang sasabuong bayan. Verse 11 po, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Let's pray. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po at minsan pa, Panginoon, kami po ay nasa inyo pong trono ng biyaya at awa. Kita niyo po, Panginoon, ang aming pong mga puso, puno ng kagalakan, kasiyahan, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ni minsan, Panginoon, hindi po kayo nagkulang at hindi nyo kami pinabayaan sa lahat ng part ng aming buhay. Kaya nararapat po, Panginoon, na kayo po'y aming pong paglingkuran, ibigay ang lahat ng pinakamataas na pupuri sa inyo pong harapan. Kaya anuman pong bagay na nakikita nyo pong hindi kalugod-lugod sa amin, mga mali na amin pong nagawa, pakalinisin niyo po kami, ang aming pong puso, Panginoon, ay inyo pong takpan ng inyo pong banal na dugo. Hindi po kami mga perpekto, Panginoon, kaya lagi po kami nagmamakaawa sa inyo pong paanan. Salamat po na kayo po ay mayaman sa biyaya. Hindi po namin kayang ubusin ang kagandahang loob ninyo. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ang inyong abang lingkod ay inyo pong tulungan, gabayan. Wala po akong magagawa, Panginoon. Maliban kayo lamang po ang gumamit sa akin. Ibaba niyo po ako at kayo po ang nais ko pong itaas
sa lahat ng part ng buhay ko at sa lahat ng part ng aming pong pananambahan ngayon. Sa inyo lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Makakaupo na po tayo. Maraming salamat po sa inyong muli. No? Alam niyo po, ngayon pong holiday season, kung tawagin, napakarami pong nagse-celebrate ngayon. Iba-ibang klaseng pagse-celebrate ang ginagawa ng mga tao. At alam niyo po ngayon, ang December ay nagdudulot ng giving sa mga puso ng tao. Tama po, hindi? No, halos lahat ngayon, pag nakita nyo, no, yung mga dating hindi pinagbubuksan ng bintana ng mga pulubi, ngayon pinagbubuksan No po? At iba naman po ay nagse-celebrate ng mga kasiyahan sa kanya-kanyang mga bahay. Wala naman pong masama doon. Ang totoo nga lang po, tayong mga Kristiyano talaga ang dapat mag-celebrate. Dahil sa atin po, araw-araw Pasko. Araw-araw. Kasi bakit? Nasa atin ang Panginoong Jesucristo Di ba? Kaya ang title po natin pag-aaralan po ngayon ay ang puso ng Kapaskuhan. Ang daming nagse-celebrate ngayon, pero nakakalungkot, hindi talaga si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanila pong sineselebrate. Alam niyo po, pag-aaralan niyo po, alam ko rin namang alam ninyo, nang pinanganak po ang Panginoong Jesucristo, hindi po masaya. Paano magiging masaya ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo siya pinanganak sa isang sabsaban? At alam niyo po ba kung ano ang meron sa sabsaban? Naroon ang mga baka, naroon ang mga tupa, naroon ang mga kambing. At alam niyo po ba kung ano ang amoy ng sabsaban na tinatawag? May amoy poops, may amoy mapanghe. Hindi po masaya. But ang kasiyahan po ay ang ipinanganak sa sabsaban ay isang tagapagligtas. Diba? Pero kung tutuusin po, kung ating pong pagmuni-munihan, at hindi naman po, katulad December, wala rin po nakalagay sa Bible na December ang kapanganakan ng ating Panginoon. Walang araw, walang buwan, walang taon, o merong, basta yan pinag-aaralan. Kumbaga sa yan po ay ang pinaka-importante ito po. May event na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo para iligtas ang katulad natin. Masarap pong alalahanin ang ganitong Kapaskuhan. Pero hindi lahat masaya. Kasi may mga tao o may mga pamilya na hindi ganun kadami or minsan nga baka wala silang handa ngayon Totoo po yan. Ako'y sabi ko kay Mrs. mag-pray tayo lagi. Kasi merong ipinakita sa atin ng Panginoon na isang pamilya na hindi natin sila obligation, pero kapag meron tayong blessing, yung pamilya na matutulungan natin. At deserve nila na tulungan po sila. Ako'y nahabag nung ako'y pumunta sa kanila. Biro nyo, may high blood na, mga na-stroke na. Alam niyo po ang inuulam? Yung bagoong isda. Meron natang 10 bote doon sa ilalim ng lamesa. Tapos merong mantika ng baboy. Durog na durog ang puso ko. Pagbalik ko, bumili ako kahit na sardinas, noodles, itlog. May dala akong 5 kilong bigas. Pinipilit ko yun na ako'y pumunta doon na meron akong dala. Dahil pag pupunta ko po doon, talagang nadudurog po ang puso ko Tapos nakakatuwa yung kanyang asawang babae. Nakikita mo naman yung kanyang pagka-active at pagkasabik sa salita ng Panginoon. Sabi ng matandang lalaki sa akin, Tatay Rodring, pag hindi ako nakadalaw, Pastor, akala ko nakakalimutan niyo na ako. Sabi ko, hindi po. Lagi po kayo sa panalangin namin at kayo po ay hindi mawawala sa amin. So, ganun po ang ministry, At meron namang
tumanggap sa Panginoon. Ito po, no, meron pong pangyayari. Nagulat lang din ako last week bago po ako pumunta dito. Yung asawang babae na witnessan ko, umaksep sa Panginoon, nagsisi. Yung lalaki umiwas. Alam niyo po, nakakalungkot. Yung lalaki, nasa tarpaulin na po. Ba't talagang totoo, hindi lahat hindi lahat papayag na makarinig eh. Pero nalungkot ako. Pero naging masaya ako dahil yung asawa niyang babae na na-stroke din, tumanggap sa Panginoon. Kaya napakaalam niyo po, huwag po tayong tumigil sa pagdadala ng kaluluwa. Mangatok po tayo. Magbahay-bahay po tayo. Marami pong kaluluwa na hindi na nakalalabas ng bahay. Yun po yung, kung bakit nandito tayo, bakit buhay pa tayo, yan ang nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung bakit may Pasko, number 1, ang Pasko ay tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Hindi ito para i-celebrate mo na wala namang masama kung magbibigayan kayo ng mga regalo kung may pambigay naman kayo. Pero ang pinakamahalagang maibigay, kanina nag-devotion po ako sa family reunion nila Mrs. Ang akin pong dinevotion sa kanila, 2 verse lang po. John 3:16 and Romans 5:8. Pinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay mga makasalanan pa. Si Kristo namatay para sa atin. Napakagandang verse, ano? Na yung mga walang kwentang katulad natin, lalo ako, binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, ayusin ang buhay na magulo, binasag ng dyablo, pero unti-unting binubuo ng Panginoon. Nakakatuwa po pag inaalala ko ang ginawa ng Panginoon. Di ko malimutan, first attend ko po dito, Wednesday. Yan ako nakaupo. Hindi na ako tinigilan ng Panginoon sa matagal ko nang tinatakasang panawagan niya. Hanggang nasira ang buhay ko, muntik na kaming pamilya ko, muntik nang mawasak. At salamat, meron akong asawa na hindi tumigil, nakaluhod at nanalangin sa Panginoon. Bakit ngayon, nandito po ako? Dahil ng habag at awa ng Diyos. Kaya ang ganda ng sinabi po dito, no? Sabi po dun sa verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang siyang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Wala pong tutulad sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Lahat tayo, magkakaroon pa tayo ng mga tampu-tampuhan eh. Pero ang Panginoon, kahit magtampo sa atin, nandyan pa rin siya. Naantay niya lang tayo. Kaya yung Kapaskuhan po, ang tao, ewan ko, no, talagang bigay dito, bigay doon, parang ang bait. Ba't nakakalungkot? Meron pang Santa Claus. Imbis na si Kristo ang itaas. Kaya hindi lahat ng nagse-celebrate ng Pasko, tama eh. Ang nagse-celebrate po ng tama ng Pasko, yung mga anak ng Panginoon. Ito ang inaaral. First Timothy chapter 1 verse 15. Tapos tayo sa 1 Timothy 1:15. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Tingnan yung
humbleness ng ating Apostol Pablo, no? Bagay tayo rin kung talagang aaralin natin ang sarili natin. Makikita natin, ako siguro kung hindi po ako binalik ng Panginoon, baka wala na po ako sa harap niyo ngayon. Totoo po yan. But ang bait po ng Panginoon, sobra po yung kanyang pagmamahal sa atin, na ang dami-dami nating mga kakulangan, dami-dami nating imperfection, no? Wala na, lahat talaga. Pero ang Panginoon, andyan, no? Para tayo ay kanyang alalayan, hubugin muli, palakasin uli. Bumagsak ka, babangon ka, nalugi ka, mga businessman, huwag kang sumuko. Ang Panginoon kasi nandyan naman eh. Alam ng Panginoon lahat. Sabi ko nga yung mangyayari mamayang alas 12 ng gabi o mamayang madaling araw, hindi natin yan alam eh. Tama po. Pero alam niyo po, habang mahimbing ang tulog natin, meron tayong Diyos na hindi umiidlip, nakabantay sa atin. Nanais ng Panginoon, itong anak ko na to, gigisingin ko to, kasi bukas may pagagawa ko dito. Itong anak ko na to, gigisingin ko to, kasi ito, magdadala ng kaluluwa to eh. Maghahanap ng kaluluwa to. Ako natutuwa po sa church na to na talagang tayo po ay gumagawa ng paraan, gumagastos, na talagang yung mga kaluluwa ang concern, concern po natin. Napakasarap po ng ganong simbahan na ang concern po ay ang kaluluwa ng mga tao. Alam niyo po, pag tumigil tayo sa sanluwining, unti-unti pong mamamatay ang simbahan. Dahil ang puso po ng Panginoon ay ang pagdadala ng kaluluwa. Hindi mo nadala dito, na-witnessan mo, tuloy ka lang, mag-solwining ka lang. Ngayon po, ang panalangin ko po, sabi ko, Lord, dagdagan niyo po kami. Hindi ho yung paramihan, sabi ko. Dagdagan niyo po kami ng magmamahal sa inyo, magmamahal sa inyong salita, at magmamahal sa inyong gawain. Yan po yung prayer ko. At salamat sa Panginoon, unti-unting sinasagot ng Panginoon. Alam niyo po, mayroon po isang bata na dumadalo sa atin, si Jeric. Ang mama niya po, inawitnessan ko na rin bago mamatay. Meron po siyang breast cancer. Alam mo yung batang ito, 1.5 hour o 2 hours pa bago ang pananambahan, nandun na po siya lagi. Grabe. Alam niyo po, sabi niya, Pastor, ang panalangin ko po, yung mga kamag-anak ko maligtas. Dumalaw po ako sa kanilang bahay, yung lola niya nandun. Meron siyang tiyahin na bulag, 10 taon na nasa mental hospital. Pag nung isinuli daw sa kanila, ay bulag na. Aawa, talagang. Pero alam niyo po, yung babaeng bulag, nakakaintindi. Nung winitnessan ko po sila, 4 po sila. Lahat sila nagsisi, umaksep sa Panginoon. Sabi ko, Jeric, ayan yung bunga ng pagtatapat mo. Sabi niya, Pastor, salamat po. Yung tatay ko na lang. Broken family siya, hiwalay sila ng mama niya. Pero yung mama niya nag-pass away na nga. Pero nakakatuwa po. Pag ikaw po ay nasa Panginoon, dalhin mo lang ang salita ng Panginoon sa tao. Dalhin mo lang. At makikita mo ang pagkilos ng Panginoon na tayo ay talagang gagabayan at gagabayan niya. Minsan, natatakot ako, pero pagka nagbasa na ako ng Panginoon, katulad ng huwag kang matakot, ako isa sa iyo, saan ka man pumaroon. Pangalawa, ang Pasko ay palatandaan na minahal tayo ng Diyos. Kaya sabi ko po kanina, tayo ang may karapatan magdiwang.
tayong mga anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them, give you the power to become the sons of God. Iniisip ko yun. Sobrang halaga. Kahit tadtarin yung buong pagkatao ko, hindi ko kayang bayaran yung ginawa ng Panginoon para sa akin. Yung bigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos, sin tayo. No? Ganon kabuti ang Panginoon natin. Kung bakit meron ngayong ganitong pagdiriwang sa buong mundo dahil ng pag-ibig ng Diyos. Walang mangyayaring ganitong pagdiriwang kung wala ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa buong mundo. Kaya, sabi ko, Lord, bagay, pag nagmumuni-muni ako, sabi ko, Lord, ano po bang reason? Bakit pinaranas niyo po sa akin yung ganun? Isa lang nakita kong sagot. Ayaw ng Panginoon na babuyin ko ang gawain niya. Mas masarap maglingkod yung dinala ka ng Panginoon sa takdang panahon ng kanyang plano. Ayoko man, wala akong magawa. Marami akong pangamba. Ba't alam nyo, yung misis ko, nakakatuwa. Ako nag-worry na siya hindi. Sabi niya, manalangin ka lang. May provision ng Panginoon. In 3 years namin, alam niyo po, yung unang nakita ni Pastor yun. Kaya gano'n na lang pasalamat ko sa Panginoon. Talagang pina-experience siya sa amin. 2 years po kami na ang bahay na inupahan po namin, talagang grabe. Walang lababo. Alam niyo po, 2 years yung misis ko, naaawa ko, naguhugas ng plato malapit sa inodoro. Did you imagine that? But awa ng Panginoon, hindi naman kamang nagkasakit na sabi ng iba, doon lahat ng germs, di ba? Totoo naman eh. But yung protection po ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Hindi nala kita dyan eh. Ako bahala. Tuloy ka lang. Yung aming, pag naalala nyo siguro, nakikita nyo, may planggana kami pag umuulan. Tumutulo. At diretso ka lang. Tuloy ka lang. Misis ko, muntik kagatin ng daga. Yung plywood na ginawa kong kwarto, binutas ng daga eh. May tuko. Sari-sari. Pero masarap po maglingkod sa Panginoon. Napakasarap. Huwag mong tignan yung negatibo. Tignan mo yung pangungusap ng Panginoon. Pag ito po minumuni-muni ko na, ang gaang sa kalooban. Pagka tinatamad ako mag-soul winning, nire-remind ako ng Panginoon, uy, huwag kang tamarin. Lumarga ka doon, labas. Huwag mo intindihin yung high blood mo, bahala sa'yo. It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Tapos. Ako'y naniniwala na pag oras mo na, oras mo na. Tama? Oras mo na. But ingatan din naman natin sarili natin. Ang naman, sige, oras ko na eh. Hindi naman ganun. Di ba? But ang sarap pong mag-soul winning, sa totoo lang. Bukod sa iba-ibang taong nakakaharap mo, iba-ibang klaseng sitwasyon ng buhay. Tapos pag nakakita ka, Pastor, salamat po. Sarap mag-soul winning. Ngayon po, ang ginagawa ko, tatapusin ko isang barangay o isang bago ko lilipat.
At ang panalangin ko, Lord, sana sa isang barangay na ito, makapagdala ako ng kaluluwa sa inyong harapan. Maidagdag sa inyong mission o sa inyong gawain. Panalangin niyo po yung si Nanay Rose at saka si Rodolfo. Yun po talagang ang ganda ng kanila pong response sa salita ng Panginoon. At meron tayong Bible study doon. So ang puso po ng ang Pasko ay palatandaan na minahal tayo ng Diyos. Basahin po natin yung verse 12 ng Luke chapter 2 sa ating pong teksto. Luke chapter 2 verse 12. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol nababalot sa lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. Salamat, no? Merong isang pinanganak sa pasabsaban. Hindi niya inalintana kung saan siya ipanganganak. Basta ang gusto niya, sundin niya ang kanyang ama dahil meron siyang ililigtas. Kaya tuloy tayo mga kapatid. 2025, marami pang kaluluwa. Napakarami pa. Doon nga po sa Pangasinan, talagang sabi ko sa inyo, nung sila Sainel nagpunta doon, sabi ko sa kanya, mag-aaral ka Brad na maigi sa Bible School. Kanang tumulad sa akin. Kasi hindi nyo alam, kami mga missionary ngayon, pag natapos kami, kayo pwede sumunod eh. Tama? Tama? Hindi pwedeng matigil ang gawain ng Panginoon. Naumpisahan na yun doon eh. May plano ang Diyos doon. Di ba? Kaya kayo mga kabataan, kung meron kayong pagkakataong mag-aral sa Bible School, go. Nakakatuwa yung aking bunso. Kala ko kung ano lang yung ginagawa sa cellphone. Search pala ng search. Daming tanong sa akin ngayon. Sabi ko, sige, pag hindi kita kayang pag-aralin ng college, mag-aral ka sa Bible School. Although, mali ano. Pero alam niyo po, pinagpipray ko, gusto ko mag-aral sa Bible School yung bunso ko. Sabi niya, pa, ako na magsasalita ngayon pag magba-Bible reading. Sabi ko, sige. Hindi ko siya pin-force. Siya yung nagkukusa. Alam niyo ginagawa ko? Pinapanalangin ko siya. Tapos, sabi ko, dagdagan mo na. Ikaw na magpakanta. Pagod na si papa mo. May boses din yung anak ko. Nakakatuwa. Tapos naghahanap siya. Pa, ibang kanta naman tayo. Ang dami-daming kanta dito sa sa hymnals natin eh. Ibang kanta naman na tayo itong year na to. Sabi ko, pag-pray mo kasi yung organist, ikaw ayaw mo mag-organ eh. Nag-organ po doon sa amin, bata rin kasing edad niya. Magkamukha pa yung dalawa. Yung anak ni Brother mo yung malimit sila mapagkamalang magkapatid. So ang saya po sa gawain ng Panginoon. Napaka ngayon po meron po ako sinalihang nag-volunteer po ako sa DOJ. So kami po ang mag-monitor ng mga provisionary, yung mga may kasong nasa labas. So, obligado sila na harapin kami. Kaya kung nagustuhan, alam nyo kung ano? Kasi yung mga pamilya nila, pwede nating ma-Bible study. Hindi naman po makaka-epekto sa gawain. Inalam ko po lahat eh. Hindi makaka-apekto ng sobra kasi once a month lang po. Bibisitahin mo sila kung ano yung buhay nila, kung ano yung The same time, ang purpose ko po doon, yung ebanghelyo. May access na po tayo. Nakinig po ako doon sa training.
pinaliwanag lahat at maganda. So pangatlo po, hindi na malapit na po tayo matapos. Ang Pasko ay tungkol sa pagpapahayag sa magandang balita na ibinigay ng Diyos. Ano po ba yung magandang balita? Magandang balita ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Napakaganda ng Pasko kung alam mo yung diwa ng Pasko. Ang dami nagdiwang ngayon hanggang kagabi. Party dito, party doon, inuman dito, inuman doon. Di ba? Ang daming klase ng pagdiriwang. Pero tayong mga anak ng Diyos ang nagpuri, nagpasalamat sa Panginoon. Hindi lang dahil itong panahon na to. Hindi dapat araw-araw magpasalamat tayo sa Panginoon. Ako'y ginigising ng Panginoon sa madaling araw para bumangon ka dyan, magpasalamat ka sa akin. Opo. At the same time, pinapanalangin ko na yung pamilya ko, yung anak kong babae. Dati, malayo na po sa akin yun, yung panganay ko. Hindi na po lumalapit sa akin yun. Pero ngayon, regalo sa akin, 2 sapatos. Opo. Nag-overflow po yung pagpapasalamat ng heart ko sa Panginoon. Sobrang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Yung sirang-sira. Ngayon, pinapaalala pa sa akin ng anak ko, naalala mo ba dati yung huli? Yung lasing na lasing ka, yung motor mo, hindi mo na pinatay. Ando sa gitna ng street natin. Ikaw, nandun ka na sa kama. Sumuka ka pa, sinuka mo pa si mama. Galit na galit si mama. Yun yung huling ano mo eh, sabi sa akin. Alam niyo, nagpasalamat ako. Sabi ko, salamat Panginoon. Nire-remind niyo ako. Baka makalimot ako eh. Pero ang maganda po, pag nandito po tayo, mas magpapakilala po ang Panginoon sa atin. Basahin lang po natin ito. Napakabuti ng Panginoon. Sobra. Sabi po sa John 3:16, di ba? Christmas is the story about God's love for sinner. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And number 2, Christmas is the story about invitation for all sinner to be reconciled to Him. That whosoever believe in Him should not perish. Galing, no? That whosoever should not perish. Hell is real. Heaven is real also. May tunay na langit at may tunay na impyerno. Hindi po ipapanganak ang tagapagligtas kung walang impyerno. Kaya siya pinanganak dahil may papunta sa impyerno. At ang impyerno ay hindi isang biro. Pag inaaral ko po yung hell, talagang sabi ko, grabe. And then, Christmas is the story about God's gift of salvation, offered to all sinners, but have everlasting life. Sabi diyan. Naka-offer, ino-offer ng Panginoon. Kung sino daw yung magsisisi at mananampalataya sa Panginoon, hindi na mapapahamak. Hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo naman kailangang paikot-ikutin pa yung salita ng Panginoon pag nagsosoul winning ka. Simpleng John 3:16, pwede mong ipaliwanag. Utay-utayin mo lang.
Tapos habang nagsosolwining ka, habang kahit John 3:16 lang, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Napupunta ka sa mga ibang text na ituturo mo na hindi mo alam. Kaya ngayong gabi, sa ating pong mga nanonood sa live stream, kung hindi po kayo sigurado sa inyong kaligtasan, mahal po kayo ng Panginoon. Kung bakit mayroong ganitong pagdiriwang, dahil may katulad nating mga makasalanan na maaaring pumunta sa impyerno na nais niyang sagipin. Tanggapin niyo lamang po ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ninyo. And then last verse po, para po sa ating pagtatapos. 1 John 1:9. Basahin po natin yung 1 John 1:9. Ayun. Tama ba ako? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Galing ng Panginoon, ano? Kapag yung isang makasalanan nagsisi, tapat ang Diyos. Kaya yung aming pong team ay God's faithfulness. Dahil ang Diyos po ay talagang matapat at hindi po siya pwedeng magsinungaling. Matapat po ang Diyos natin. Kami po, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. At alam po namin na kami po ay laging kabahagi ninyo sa inyong mga panalangin. Kailangan na kailangan po namin mga misyonari ang inyong panalangin. Salamat po sa Panginoon. Sa 3 taon po namin doon, ngayon po inilipat kami ng Panginoon sa isang maayos na apartment na hindi nakakahiyang mag-invite. Dati doon kami sa kasuluk-sulukan. Pero ngayon may apartment po, may garahe pa. Salamat sa Panginoon. Walang dagang pumapasok. Walang tuko. Nangangamba rin po ko kasi si Mrs. medyo malabo ang mata niya. Baka open lahat, baka merong snake. Matapakan niya, hindi mo alam. Masalamat sa Panginoon. In 2 years na mahigit, wala naman pong nangyari. At ngayon po ay masaya ang misis ko, sabi niya. Ako, may pinagpe-pray ako, pero mas malaki yung panalangin ng misis ko. Tuwa.
Sabi ko, grabe yung panalangin mo. Salamat po sa Panginoon. At talagang ngayon pong taon na to ay tapasok po ang ating panibagong taon. Manalangin tayo ng kaluluwa. Dagdag dito sa ating Mother Church. Tapos gamitin po kayo muli lahat. Di ba ang sarap no pag yung bunga mo nandyan na nananatili? Sarap. Totoo naman talaga, di ba, na ang Panginoon ay nagliligtas eh. Tignan niyo yung mga bago, may encourage kayo. Yung mga bagong naliligtas. Pag yung mga bago, ewan ko kung nandito pa yung putulang paa. Di ba, nakakatuwa, ano? Nagdadagdag po ang Panginoon. Alam niyo po yung mga bago, encouragement yan sa atin. Kasi pag wala na pong nadadagdag, madi-discourage na po tayo sa paglilingkod. Pag wala na pong umaati na bago, pero hindi na-allowed ng Panginoon yun. Ang simbahan po na ito ay ginagamit ng Panginoon para abutin ang mga kaluluwa. Kaya salamat. Purihin ang Panginoon sa Kanya lahat ng kapurihan. Siya ang may taas, maibaba po tayong lahat. Salamat po muli sa inyo, Pastor. Amen. Wow. Salamat sa Panginoon. No? That night, special night, actually, that night. Hindi simple yung gabing yon. Although, mapapansin natin, that night na ipanganak ang ating Panginoon, parang karaniwang gabi. Sa marami, karaniwang gabi. Tapos karaniwang mag-asawa. Karaniwang bata. Bata na ipinanganak. Kita ng mga tao. Pero alam po natin na meron pong higit pa doon. Kaya salamat sa Panginoon dahil bagamat yun ay pangkaraniwan, maraming pangkaraniwang nangyari. Talagang ang timing ng Diyos very timely yung kanyang. Kaya ang sabi doon sa Galatians chapter 4 verse 4. Ano yung nakalagay diyan? Meron ditong in due time chapter 4. Galatians 4:4. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So yung fullness of time, yung talagang ano-ano ng panahon, that time na si Herod ang nakaupo. Si Joseph at si Mary ang time na nasa edad para silang gamitin. Yung mga due time to Pare-pareho to, may mga organize May organized na events, timing, Kaya lahat ng 'yan para sa kabutihan nating lahat, para tayo maligtas. Salamat. Kaya naman, mga kapatid, paghandaan natin 2025, atin lalo siyang paglingkuran, More for the Lord. Okay po, so tayo tumayong lahat. Magpasalamat tayo, umawit tayo, alalahanin natin yung kanyang, awitin nga natin yung naaawit natin yan yung, Holy Night ba yan? When Christ was born? Holy Night ka? Holy Night. Holy Night. Yan. Holy Night. Meron ba dyan? Holy Night. Inaalala lang natin kasi alam niyo po, ang ating focus yung person, hindi yung tradition. It's the person. Silent night ba yan? Holy Night, ang pamagak. Ano ito silent night to Holy Night. Wala tayong
awitin natin? Awitin natin yung ano to, meron tayong inaawit. Ayan, Oh Holy Night. Ayan na. Oh Holy Night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. Then He appeared, and the soul felt its worth. Until of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Led by the light of faith, serenely beaming, with glowing hearts, by His banner we stand. So led by light of stars greatly beaming, He came down wise, made from the Orient land. King of kings, laid us in lowly manger. He Amen. Okay, so salamat sa Panginoon. Awitin natin yung Because He Lives. Ayan. Alright. Hindi lamang siya isinilang, nabuhay na banal, nabuhay ng matuwid, dumanas ng lahat ng klase ng pagsubok. And then, tinuo niya ang krus ng Kalbaryo at doon tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Everyone, sing with us. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died. Buy my pardon. To buy my pardon. An empty grave. An empty grave is there to my Savior lives. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance, His child can face uncertain days. His child can face uncertain
He lives, and life is worth a living just because He lives. Amen. Brother Joas, will you please come? Salamatan natin ang ating mga kaloob. Pray ang ating mga kapatid. Tayo manalangin. Lord Heavenly Father, salamat po sa itong gabi, Lord. Ako po'y Amen. pumunta po sa simbahan. Salamat po, Lord, sa message po ni Pastor Ulysses po Thank you, about Lord. the night of Christmas po, Lord, na inyong gift po, Lord, sa amin, Lord, na Thank kayo you, Lord. makilala po, Lord. At sineselebrate po, Lord, even though na alam po namin na hindi po talaga December po, Lord. I pray, Lord, na ma-bless po, Lord, yung mga nakakinig ng message po, Lord. Apo. At yung pagtitipon-tipon namin itong prayer meeting, Lord, ay makapag-pray din po, Lord, sa mga nangangailangan po, Lord. Apo. Sa Panginoon Jesus, aming tagapagligtas. Amen. 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 A little silver and a little gold. Amen, amen. So tayo po ay nagpapasalamat. We have this whole year, buong taon. Tayo ay, sino yung mga hindi naman kayo na-ospital ngayong buong taong ito? Hindi kayo na-ospital? Taas nga kamay. Say amen. Ayan, ako, ang dami. Sino yung na-ospital? Isa. Dalawa. O, dalawa lang. Sino yung namatay na? Nabuhay muli. Nabuhay muli. Amen. Salamat. Nawa, sa rapture, magkakasama tayo. Naglilingkod pa tayo hanggang ngayon. Amen? Ay, binigyan tayo ni Lord ng, ng panibagong taon. Binigyan tayo ng panibagong taon. I-enjoy natin. Kasi binigyan tayo ng family, ng church, ng school, ng work, ng magandang bansa. Binigyan tayo ng kalayaan, binigyan tayo ng paraan para maglingkod. Gamitin natin lahat para sa Panginoon. Lahat ng yan. Basta ang sikapin lang natin, mga kapatid, huwag tayong mawala sa ating, yung bang kung saan ng Diyos tayo gustong mabuhay. Huwag tayong may walay doon. Kasi ang sabi ng Panginoon na kapag siya ang ating pastol, lahat na susunod lahat susunod Magagandang ibibigay ng Diyos sa atin. Meron lang siyang time. Huwag lang tayong mainip. Minsan kasi, tulad ng kwento ni Pastor Ulysses, mahirap nung una, for 3 years. Ngayon, maganda, pumunta kami, maganda yung maganda yung tiles. Maganda yung bahay nila, mission house natin ngayon. Pero nung una, pag pumunta kayo doon, talagang hirap. Hirap. Kaya lang, sige, daanan nyo yan. Sige, daanan nyo yan. Yan may pansamantala. At lalong nasusubok yung patotoo, yung pananampalataya. Hindi naman ibig sabihin natin ganun lagi. May mga pagkakataong iba naman ang karanasan. Kaya kung ano man yung karanasang iperdana sa atin ng Panginoon, just be excited, serving the Lord, keep on doing the work of God. Paganda ng paganda yan. At yung mga karanasan natin yun din ang magandang kwento after. Di ba, Pastor? Mas maganda ngayon ang kwento. Kaya ganun lang ang gawain ng Panginoon. Okay po, so tayong lahat ay tumayo, magwawakas po tayo sa panalangin. Salamat sa ating mga kapatid na narito ngayong gabi. Andito pa si Pastor, Pastor Jinel.
Amen. Salamat sa Panginoon. Kanina, may mga preacher tayong narito kanina. Andito yung sila Sister Laureta. May mga kasamahan siya. Anak mo ba yan? Oo nga, anak mo. Hindi ko na halos nakilala eh. Parang nabago eh. Oo, si Rachel. Oo. Yun, asawa ni Brother Sandy, tsaka yung kanilang anak. Amen. Sino pa yung ating bisita na narito? Meron pa ba? Wala. Dito, wala. Diyan lang. Okay, so salamat sa Panginoon. Magwakas tayo sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Ihanda niyo po kami sa ilang araw na natitira ng 2024. Gabayan mo po kami at wala pong anumang mga injuries na mangyari. Kung mayroon mang mga kasiyahan, pagdaraos at mga gagampanan, gamitin niyo po kami sapagkat ang panahon ay malaya, napakalaki ng pagkakataon. Marami pang taong nangangailangan sa inyo. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong ma-share namin ang iyong pagmamahal sa lalong dumadaming populasyon ng aming bansa. At maging pagkakataon din po ito para kami ay matrain, mabihasa kami, masanay kami, mag-share ng gospel, humarap sa mga tao, how to properly conduct ourselves and share the gospel to different levels of people na aming makakausap sa sosyedad. Salamat po sapagkat kanino man namin i-share si Kristo, laging napakaganda ng aming iniaalok. Kung ang mga tao ay very concerned sa kanilang health at mayaman at mahirap, mahalaga sa kanila ang health. Kaya walang taong magsasabing hindi ko kailangan ng kalusugan, mayaman na ako. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko kailangan ng kalusugan, matalino ako. Hindi ko kailangan ng kalusugan, matanda na ako o bata pa ako. Lahat kami, lahat ng klase ng tao na ibig pang mabuhay, napakahalaga ng kalusugan. Kaya kung paanong napakahalaga, dapat po namin itong mahalin, pahalagahan. At kung may maitudulot kami para sa ikalulusog ng mga tao, ito po'y kinalulugdan ng mga tao. Pero ang kaligtasan na kay Kristo ay higit kaysa sa kalusugan ng aming katawan. Dahil kahit na kami malusog at kami mapunta sa impyerno, walang saysay ang pansamantalang kalusugan dito sa lupa. Pero kung kagaya ni Lazaro, kahit tadtad ng sugat at pulubi, walang pera, walang bahay, walang kamag-anakan, walang lahat, walang kakayanan sa buhay. Ni walang lakas para bumangon pa marahil ng mga panahong yon. Kaya inabot na siya ng kamatayan, pero siya'y mayroong tagapagligtas. Kaya naman napakaganda ng huli sapagkat siya'y inihatid ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at siya'y inaliw sa lugar na yon. Kaya napakaganda po ng naging walang hanggang kalagayan ni Lazaro. Bless you po ng simbahang ito. Patuloy nyo kaming gamitin saan man kami makarating. Ang buhay ng bawat isa ay magsilbing patotoo. At mailapit namin sila every time we will make an attempt na buksan sa kanila ang patungkol sa pangangailangan naman nilang espiritual. I-bless you po ang aming bayan. Gawin niyo po lalong malaya ang pangangaral sa aming kalagitnaan. Ito po yung aming hiling at dalangin. Habang iniadalangin namin, ingatan niyo ang bawat isa, lalo na mga kapatid naming mga may karamdaman. At ito po yung aming hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Maraming salamat po sa lahat. Purihin ang Panginoon. Mabuhay tayo para sa Kanya. Amen, amen. Sa mga naka-online, salamat po sa inyo.